Hello, good day sa lahat. Ito na naman po si KKF in Uzbekistan. So, wag po kayong magtaka bakit para akong nakaayos saglit. Wag kayong magtaka kung bakit ganito ang aking itsura. So, yan po ang ating pag-uusapan natin ngayon. Nagpakulay po ako ng buhok kasi marami na akong puting buhok. So, late na ako nakauwi kay pumunta ako doon is late na 5 o'clock na tapos 9:30 na. So ganito po kasi ang kwento. So ito na naman po tayo kakain. Nagluto po ako nga pala ng adobo. Pagka galing ko doon, luto ako ng adobo ng manok. Nilagyan ko ng potato. Ang gusto ko sana na kulay is ash. Yung parang, di ba tayo nga ano na yung aking buhok, puti na. Marami na mga puti-puti. So gusto ko siya, gawin na siyang ash. Ang nangyari is inanuhan na ng hairdresser. Nilagyan mo na niya yung parang may mga highlight ano dyan ang pinalagay niya sa buhok ko. Then, pagkatapos nun, isunod na niya na gawin yung kulay na ash. So, pinalipas muna ng ilang minuto, tinignan niya uli. Tapos, nagtawag siya ng kaibigan niya na nakakapagsalita ng English. Pinatanong sa akin kung nagkulay ba ako dati ng buhok ko. Sabi ko, oo. Sabi ko, black. Nahihirapan pa lang kumapit yung kulay. Kasi nagkulay ako ng itim. Mahirap kumapit basta itim. So, ang nangyari, inantay mo nga. Baka lang kasi daw kumapit. Lumipas ang mga 20 minutes yata. Sabi ko, matagal na yun sa buhok ng kulay. Hindi pa rin siya nag-change. So, in-explain nila na hindi ko ma-achieve ngayong araw, ngayong session na ito, yung gusto ko na kulay sa buhok, yung ash. Kasi masyadong matingkad yung itim na kulay. So, ang ginawa nila, kinulayan niya muna ng brown. Parang brown na ito. Brown. Kinulay ulit. So, bali, nagdalawang beses na pagkulay. So, magkano ang siningin sa akin? 150,000 sums. Mura. Na, kung susumahin, 2 beses siya na nagkulay. Parang inulit niya. Kasi nga yung ash, hindi tumalab. So, naghalo uli ng kulay. Yun na nga yung brown. So, ayun na. So, kung i-compare dati, nagpa-kulay ako sa Thailand. Ganon din kasi ako kung yung nagsasarili lang ako magkulay. Ang kulay ko palagi is black. Kasi may partner ako noon, ayaw niya ng mag-ibang kulay buhok ko. Gusto niya black lang. So, palagi lang akong black nung nagkukulay. At saka ako lang talaga sa atin na magkulay. Diba nung pupunta ako ng salon, mahaba pa nun ang buhok ko eh. So, punta ko sa salon, sabi ko nga magpapakulay ako ng blonde. Kulay ng blonde, nahihirapan din kasi nga kulay ng black. Mula pa nun kasi palaging black lang ang kulay ko. Sige nang yaw yung hairdresser doon. Baga, dapat daw hindi magkukulay ng black. May balak ko pakulay ng ibang kulay. Saka, hindi madami pag na hindi makakadirekta doon sa gusto ko talaga na kulay. Hindi ma-achieve. Kasi nga sa black, maraming beses na inulit yung pagkulay. Tapos, sige nang, ang ayaw ko lang doon yung nagsasalita ng salita. Akala kaya kasi niya hindi ako nakakaintindi ng Thai. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Sabi ko, magbabayad ka naman ng service. So, sa kahuli-hulihan, siguro sa
Na-ember na kasi siya kasi matagal yung pagkakakulay. Matagal ang pag-service niya. Parang hanggang dun, matagal nga. Kasi nga, inulit 2 beses. Umabot ng 3 hours. Ganon din nung nandun ako sa Thailand. Nung papunta ko sa saloon, mga 3 hours. Ang siningil sa akin is 1,200 baht. Which is overpriced naman talaga. Overpriced siya siguro. Alam ko lang. Pero mahaba nun ang buhok ko eh. Dito. Mahaba yan. Yun ang binakulayan ko. At hindi ko yung pinaputulan talaga. Buong na kulay. So, kaya siguro ganun din kamahal ang pagkakasingil. Kaya mahaba ang buhok ko. Tapos, mahirap pang kumapit yung kulay. Mainis talaga yung hairdresser. So, wala namang problema sa akin. Nagbayad din naman ako. Ayaw ko lang yung parang masama yung ano ba, na magyaw-yaw ng magyaw-yaw. May customer ka. So, compared sa service dito, yung 150 soms, kinonvert ko sa baht, nasa 400 baht lang siya. So, alam nyo na ang difference, ang laki-laki. Sobrang mahal. So, mahal sa Thailand magpa-service sa mga saloon. Gaya nitong aking manicure. Doon din ako na saloon nagpa-ayos ng kamay. Ng kuko ko. Ang siningil dito is 20 soms. 20 soms. Ang 20 soms is nasa 52 baht. Sa Thailand, nagpaganito ako. Ang singil nito is nasa 300 to 350 baht. Ganito. Ganito na Kasi ano ba ito? Anong klase ba yun? Klase kasi ng ito, ng cutex. So, kung ang services lang, talagang maano sila dito, mura. Saka mabait sila, mababait. May mabait din naman sa Thailand kung makakaano ka. Pero yung iba doon kasi, ginagawa nila, pag alam nila na foreigner, nag-overprice sila. Dito hindi. Kung ano talaga ang price, yun. Oo. Siyempre, gabi na. Late na. Inihatid pa ako. Iniano pa ako. Tinawagan ng anak niya. Masarili silang sasakyan. Ayun. Pinahatid dito sa bahay. Nahiya pa ako, bibigay ako ng pamasahe, ayaw tanggapin. Salamat. Kaya yun, pagkadating ko dito sa bahay, gutom nga kasi lately talagang sunod-sunod na palaging umaga na ako natutulog dahil sa screencast, screencast din ba? Hindi ko yan tinutulogan, really, pag nag-screencast ako. Lalabas-masok niya ng aking mga ninja. Na ko, kahit na may mumo na konti, inaano ko rin ang aking mga ninja. So, walang pahinga. So, ngayon, naisip ko din na walang turo. Klinos ko lahat ang slots. Walang turo. Then, talagang pahinga. Tapos, siyempre kanina, umaga na kasi din ako natulog. Then, may turo ako kanina, 2 lang na group class. Then, after that, klinos ko na lahat. Pahinga muna. So, ayan pong istorya. Waray talaga. So, that's the story behind my new look. Kasi bukas, first day of school namin. Balik na po kami sa school. January 13. So, kailangan new look din. Kailangan talaga ng new look kasi lalabasan na dito mga uban. Grabe na dito talaga sa harap.
Tapos minsan pag nasusuklay ako dito, lumalabas din dito sa taas, sa bahan. Ang dami na nila talaga. Hindi na mapigilan. Kaya, kailangan na magpaayos. At saka, tinik ko na rin itong opportunity. Sabi ko, mag-video na lang ako. Para, in preparation kay KKF. Tagal na rin ako hindi napag-video. Ito lang ang video ko. Kumakain, tapos nakikipag-chikahan, ganun lang. Masarap ang aking adobo. Adobong manok na may patatas. Basta lutong Pinoy ng katulad. Masarap kumain. Lalo't nakakamay. Wala. Wala na sa itsura ang damit ko. Ang sabi sa akin yung sa salon, after 1 month, balik ako doon. Ma-achieve ko na daw yung gusto ko na kulay. Gusto ko talaga yun. Kasi yun ang bagay sa may edad na nagaya ko. Nasa 50s na. So yun ang bagay sa akin. Ilang taon na ba ako? 52. Mag-53 ako this year, discovered. $52 ba? Tama, mag-53 na po ako. Grabe, tanda na. Lagyan ko lang tubig. Ang tubig ko po dito, sabi nila, pwede mag-direct na mag-inom sa tap. Hindi ako bumidirect pag-inom. Iniinit ko muna, tapos hindagay ko sa ref. Kahit mag-isa lang ako, okay pa rin ang pagkain. Wala nga namang choice eh. Diba? No choice. Kundi ang kumain. Tapos, kung ano andyan, kainin. Nakakaano lang. Huwag magluto ng marami kasi papanis lang. Sayang lang, doon lang sa basurahan. Pero yung adobo, imposible yung punta yan sa basurahan kasi matagal yan na ano yan. Matagal na mino. Hindi yan napapanis. So, ayan lang. Ayan, matatapos na. Ayan lang po ang aking chinika ngayong gabi. Tungkol sa presyo. Price difference ng salon services. Tungkol sa hair coloring. So, mas mura dito ang pagpakulay sa Uzbekistan. So, before ako magbakasyon, papakulay ako ulit. Hindi, kasi pinapapabalik ako next month eh. February, papakulay no. Then after 4 months, February, March, April, May. Mga June, bago ako umuwi, papakulay ako. Para magandang buhok. Okay. Yan. Naubos. Maraming salamat po ulit. This is KKF in Uzbekistan. Thank you so much po sa lahat ng mga sumusuport.